kayo pag-abot Okay, sa Bibi. Japan. Salamat. The support ni Inday Sara. Saan yung camera? Speaker love Inday Sara. Thank you po sir sa pagsuporta kay BP Sara. Marami pong salamat sa salamat. At thank you po sa pag-api mo kay Eric. Maraming salamat. Mali po 'yun. Okay, nga salamat ha. Damang salamat. Narito ang Balitang Pinoy TV. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Saan man panig kayo ng daigdig naron, dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, nagulat po ako no, kasi ito po yung tinapik natin no, nag-speech tayo doon po sa sa Pro Duterte rally, yung pong Chacha. Ngayon po, December 15 pala to. Kasi wala CNN Philippines. Marcos on Chacha, primary interest in enticing more investors. Mukhang pati po yung Chacha ay nagbabago na po ang pananaw ng ating Pangulo. Matapos pong magsalita ang kanyang pinsan. Talagang nakakagulat po talaga, no? Hindi ko po maintindihan kung bakit po nangyayari ito, no? Very definite po si Pangulong Marcos noong bago pumapel ang kanyang pinsan sa lahat ng bagay. Alam niya po yung mga sinasabi niya, no? Pero nung pag nagmula po sa House of Representatives, nag-iiba na po ang pangyayari, no? Mukhang nababago po ang pananaw. Maski yung kapatid na si Senator Amy, naguguluhan na rin. No? Kasi ang buong paninindigan niya, ayaw ni Pangulong Marcos pag-usapan ng Chacha. Biglang may sinabi po si Pangulong Marcos. Okay, intro pa lang pa. Pag-uusapan din po natin, binalita ko po ng topic natin kagabi, na number 1 po si Sara Duterte sa survey, no? Publicus Asia. Number 1 sa approval rating, number 1 sa trust rating. At kulelat po si Martin Romualdez, no? Panlima po. Marami pong question dyan, bakit daw hindi kasama si Tulfo o si Leni. Hindi po yan presidential. Yan po yung kinundak para sa limang pinakamataas na opisyal. Tinitwist po to ng media, no? Opo, napagod talaga ako. Napagod po ako kahapon. Hindi po ako sanay na maghapon naglalakad, maghapong nasa initan. Hindi po tayo sanay ng ganun. Okay, ano pa ba? Siyempre, yung pagtatanggol po kay Martin, no, doon po sa may Japan. Nakakatuwa po yung ating kababayan na nagtangka pong sundutin yung, hindi naman siguro niya sinasadya yun, na sundutin ng bandila ng Pilipinas ang mata ni Martin Romualdez. Yan po mga pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon. Kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Anyway, nakakatuwa po kahapon kasi yung immediate yung naririnig mo, yung reaction po ng mga kausap mo, immediate, nariyan na kagad, no? Yung papalakpak sila o makikisigaw. Pag sumigaw ka ng Duterte, sasabayan ka nila. Ang panawagan lang naman po natin ay suportahan si Pangulong Duterte sa pagpa-file niya ng counter affidavit. Yun naman nga po, nag-counter affidavit na. Bakit po hindi nagpakita? Hindi naman po ang diskarte po ni Pangulong Duterte, hindi po pasayahin. No, hindi po para sumaya si Franz Castro na kung ano ang gusto ni Franz Castro. Hindi po kayang diktahan ni Franz Castro ang ang dating pangulo na si PRRD. Hindi katulad ng pagdidikta nila diyan sa House of Representatives, no? Kung gusto niya pala makipag-meet up pa sa kanya ng face to face, hindi naman po nire-require. Nire-require lang naman po ay mag-file ng counter affidavit at natanggap na po nila. Ayan po. O di yan ang sagutin nyo. Gusto nyo pala ng face to face Pwede naman kayong pumunta sa Davao. Di doon dapat kayo nag-file para kung gusto nyo lang makita na face to face. Okay. Natutuwa po kami kay Kuya, yung taga-Japan, na meron siyang placard na support BP Sara Duterte. Pinapakita po na hindi po kayang pigilan, no? Yung mga OFW, yung mga naninirahan sa iba't ibang bansa ng kanilang saloobin, na sa ginagawa ninyo kaya sa mga Duterte ngayon, pinapakita lang nila yung support, no? Siyempre, ang bibilis po ng mga taga-react, no? Nakakatuwa po yung mga tagapagtanggol ng Martin Romualdez. Ang bibilis po talaga mag-react. Mas mabilis pa po sila. Nagtataka ko rito, mas mabilis pa sila mag-react kaysa po dito sa mga pagbinabanatan si PBBM. Kay PBBM, pero kay Martin, yun lang po, yung pangyayari na muntik na masundot. Grabe na po ang reaksyon ng mga Martin vloggers sa Twitter. Ewan ko po sa iba. Okay, punta po tayo rito sa mga balita.
bukod po rin sa kay Martin na nasundot. Tignan lang po natin, no. Tignan niyo po yung mga sinabi kagad nila kay Kuya na muntik na sundot ng mga ni Martin. Alagang-alaga po nila. Talagang titindigan nila si Martin. Hindi po pwedeng okay. Sabi po rito, dalawa po itong pagtatanggol kay Martin. Ito po si Thea Tan, isa po sa mga sikat na tagapagtanggol. Regarding the ill-mannered ISD supporter who brandished a support BP Sara banner as he greeted the speaker and nearly poked with his flag, the sheer recklessness and lack of decorum he displayed was not a just minor blip, but serious breach of security. Takot na takot po sila na breach of security daw. Alam niyo po, hindi naman po siguro na sasaktan si Martin Romualdez. OA naman lang kayo masyado. Masyado naman kayo. Ayaw nyo kasing napapahiya. Yan po ang katotohanan. Ayaw nyo napapahiya si Martin. Ayaw nyo pa lang napapahiya. Alam nyo nang pwedeng gawin kay Martin para hindi ganong mapahiya. Kada bubuksan ni Martin ang bibig niya, para talagang nanggigigil po ang mga tao. Okay. Dito po muna tayo kaya hindi ko alam kung ano una. Ito po, sa Chacha issue. Sabi po ni Senator Amy, yung kapatid niyang presidente, nagsabi na po na hindi priority yan. No? So, hinanap po natin yung kung kailan yun. Kasi nakalimutan na natin. Ano lang po pala yun? February 13, 2023, this year. No? This year lang po, naganap po yung pronouncement ni PBBM. Na ito po yung pronouncement niya. Ito po ay binalita ng GMA Integrated News. Marcos Chacha, not my priority. So, yan po. Ayan po yung headline, no? Not my priority. Pagkalipas lang po ng ilang buwan, at nagsalita po si Martin Romualdez, wala pong kaabog-abog. No? Nabigla po tayo lahat. Hindi po matapos po yung issue ng CIF, matapos po yung issue nitong pagpapakulong nila kay Ka Eric. Malamang po to, takay pa na eh. Kasi pahiyang-pahiya po sila sa issue ni Ka Eric na bakit yung mga hinihikayat natin na dating rebelde na magbalik loob sa pamahalaan, nung nagbalik loob sa pamahalaan. Pasensya na hindi natin naisasama si Dr. Badoy, kasama po siya sa nakulong. Pero hindi po siya kasama sa mga dating rebelde na nagbalik loob, no? Nung nagbalik loob na po sa pamahalaan at nananawagan na magbalik loob din yung iba, yun po ang pinakukulong natin. Pahiya po sila diyan eh. Siguro, gawa na naman ng ibang issue para mapagtakpan yung lumalabas na mga suporta mula po sa mga retiradong PMA graduates, no? Retired generals, colonels, mga PMAers, etc. No? Kasi ayaw na nila siguro mapag-usapan to na lumalakas na po yung suporta laban po sa mga pistok. Ang dami po eh, no? Estamos nada más, estamos. The support ni Inday Sara. Saan yung camera? Speaker love Inday Sara. Thank you po sir sa pagsuporta kay BP Sara. Marami pong salamat sa At thank you po sa pag-api mo kay Eric. Maraming salamat. Mali po 'yun. Okay, salamat ha. Damang salamat. Tatayo ako laban sa sinuman na mananakot sa atin para masunod lamang ang gusto nila. Itindig ako tayong lahat para sa kapakanan ng bayan. Balik tayo sa pagkakaisa. Ha? Kaya mo ang makipag-isa sa CPP, NPA, NDF eh. Bakit hindi mo kaya makipag-isa sa Vice Pangulo? Itong mga iba't ibang mga aktibidad ng ating House Speaker, akma po ba sa mandato na ibinigay sa kanya? Dahil maliban sa pagiging mambabatas, parang gusto rin ata na maging Local Chief Executive, DA, DTI, DFA, ano pa bang mga, marami na DOH din ata kasi meron din atang yung sa Malasakit Center na para sa health. Yeah. Yun po ba ang kumbaga kapangyarihan na ibinigay ng taong bayan sa kanya? Actually hindi eh. Kasi kung titingnan mo yung ano ba ang role ng speaker. Ang speaker, timon sa House of Representatives to get legislation done. Meron silang oversight powers. Yung by oversight power na ginagawa niya, yung oversight power sa ahensya, sa policy, no? Hindi sa implementation, no? So makikita natin parang nag-blur yung linya between executive and legislative sa pamumuno ni speaker. Natutuwa ako na may active speaker, pero kung lahat ng galaw mo
nakatuon sa 2028. Lahat ng galaw ng kanyang party list, makikita naman natin nakatuon sa pagpapalakas ng network niya. Parang nalulungkot ako dahil masyado na yung propaganda at stunt. Hindi ka naman nahahalal dahil sa stunt na ginagawa mo. In fact, kung titingnan mo lang yung mga social media, makikita mo ang reaksyon ng tao. Alam mo, sa mga politiko, tingnan nyo ho ang social media. Wag yung bardagulan, pero manahimik ka, tingnan mo, makikita mo yung sentimento ng tao. Alam mo, ang social media is the biggest focus group discussion board na pwedeng matuto ang mga politiko. Pero kung ayaw mong pakinggan, talagang desidido ka na kung sino man yung nandyan sa daan mo, sasagasaan mo. Nakakalungkot. Last na lang po, ma'am, bago si partner Jade. Sabi mo nga, kung hindi nagkaroon ng lamat itong Marcos and Duterte, marami na sanang nagawa. Malayo na siguro yung ating narating sa nakalipas na 17 buwan ng panibagong administration. Pero tingin mo po ba, ma'am, meron ng tatak na establish ang kasalukuyang Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman